Hi, good evening mga kapatid. Kumusta kayo mga kapatid? Good evening sa lahat ng ating masugid na taga-subaybay. Amen. So, ang dali ng araw mga kapatid, parang kailan lang. Kanina lang, nagla-live tayo. Ngayon, magla-live na uli. No? Good evening sa lahat ng mga ating mga taga-subaybay, masugid na taga-subaybay. Maganda ang topic natin ngayon. Gisingin na naman natin ang mga natutulog mga kapatid. Kasi nga, no, mahirap gisingin ang nagtutulog-tulugan mga kapatid, no? Ang hirap gisingin ang nagtulog-tulugan, no? Kaya gabi-gabihin natin silang gisingin mga kapatid. Amen? So tayo naman ay hindi galit sa kanila na natutulog, bagkus ay ginigising lang natin sila mga kapatid. Kasi nga, no? Kasi nga nandito na tayo sa last days at itong mga kabaro natin at itong mga kasamahan natin na mga Kristiyano ng body of Christ, tulog pa rin. So kaya kailangan siguro na kapihan natin mga kapatid, no? Magkape muna tayo, aking mahal na asawa. Kape muna tayo. So you can comment below mga kapatid, no? You can comment below ano ang inyong nasa inyong mind. Saka comment below mga kapatid. Good evening, Brother Vince Morales, nangunguna palagi. At Pastora Saki ng Italy. Good evening po, good evening. Morning ba dyan sa Italy, Pastora Saki? Amen, Christ Jesus name, God bless you, Pastor. Good evening po, Pastora Saki. Kumusta po kayo? Naway ang pag-ingat ng Panginoon. Maginaw ba dyan sa inyo, Pastora? No? Parang grabe ang ginaw ng Italy ngayon, siguro. Kumusta po? Kumusta po kayo? So, gisingin natin ang mga tulog, mga kapatid, nitong huling mga araw. Amen. Kailangan magkape. Amen. Kailangan ang kape, mga kapatid. Good evening, Sis Yoni de la Cruz. No, napakinggan mo na ba, Sis Yoni, yung vlog ko kaninang morning? Na-review mo na ba? About sa ano yon? The Experiment 2. The Experiment 2. Amen. Yung vlog natin kanina, kapatid, about sa Experiment 2. Kasi ang Experiment 1, yung human, yung Experiment 2, tayo, mga kapatid. So, yung vlog natin kanina. Ngayon, mga kapatid, gisingin naman natin yung mga kababayan natin at ang body of Christ, gisingin na naman natin, no? Kasi, no, kwentuhan lang, no? Maraming mga Kristiyano ngayon na tulog pa rin, no? Hangover pa rin, kung baga pa sa sanlibutan, no? Maginaw po, Pastor, umuulan dito ngayon, alas 3:50 ng hapon po. So, umuulan dyan sa Italy. So, 3:50 ng hapon dyan. So, dito sa amin is, anong oras na ba? Mag-alas 10 ng gabi po dito sa amin, Pastor Saki. Christian Mark Santos is watching. Thank you, kapatid. Kumusta ka? No? Kumusta ka, kapatid? No, taga ano ito, taga Matina. So gisingin natin ang mga pastor sa church at church goer, no? Kasi itong panahon na to, hindi kailangan patulog-tulog, papitiks-petiks, mga kapatid. Kasi nga, minikos-mekos tayo ng ating kaaway, no? Minikos-mekos tayo. Binubula tayo ng ating kaaway. No, kung natutulog ka pa sa pansitan, mga kapatid,
talagang first flight lang ang flight ng ating Panginoon. Wala nang second flight. Kaya magkape tayo para gising palagi ang ating spirit. Kasi nga, pag matulog ka, maidlip ka konti, yung spirituality mo nakaidlip, no, papitiks-petiks ka dyan, naku po, left behind ka na, no? Kasi nga, nandito na tayo sa mga huling araw. Palapit na tayo sa tinatawag na the dark ages, no? Palapit na tayo ay pagharian na ng mga humanoids, mga robots, mga artificial intelligence, lahat, no? Lahat, mga kapatid. Pasalamat lang tayo sa Panginoon kasi nasa third world country tayo. No, nasa third world country tayo, nilagay ng Panginoon. We are the last ones to dance with the devil. In short, no, we are the last. No, the people in the Philippines are the last ones na i-invade ng kaaway. Pero ang kawawa, mga kapatid, itong tinatawag na first world country. Kasi yung first world country like USA, like itong mga Canada yan, Italy, Japan, which is the first world country, ito talaga ang madadali ng una. Kaya nga, mga kapatid, kung ikaw po ay isang Pilipino na nandyan, nakatira sa first world country, naku po, no, dahan-dahan ka nang umiksit dyan. No, huwag ka nang magtagal dyan. No, kasi yan, dyan, nauuna. No? Marami tayong mga kababayan dyan. Binabati ko ating mga kababayan sa international, sa first world country. Kayo talaga ang mauuna sa lahat ng digitalization, fourth industrial revolution, itong mga project ng WHO, kayo talaga ang mauuna. No? Kaya nga, mga Pilipino na nandyan, mga kapatid, mga Pilipino na nandyan, nako po, dahan-dahan na kayong mag-impake dyan. No, dahan-dahan na kayong magbalik bayan, mga kapatid, at mamuhay dito sa simpleng probensya ng Pilipinas. Kasi nga, ma'am, wala na akong ilaw. Kasi nga, mga kapatid, diyan talaga mauuna ang mag-take effect itong tinatawag na digital, fourth industrial revolution, itong paperless, itong scanning, facial recognition, diyan talaga mauuna, kapatid. Kaya umiksit ka na habang maaga pa, kapatid. Kung ikaw ay nasa first world country, I advise you, dahan-dahan ka nang mag-impake at umuwi ka na sa Pilipinas. Huwag kang magtagal dyan. Huwag kang magtagal dyan, mga kapatid. So, this is just a piece of advice. At depende sa inyo, mga kapatid. Good morning sa ating lahat. Or good evening pala. No? Sabi dito, bukas po, may meeting po tayo, Pastor. Nakikinig kami. God bless us all. Yes. Good evening. Hallelujah. Sabi dito ni Yoni de la Cruz, magandang gabi sa lahat. Magandang gabi po. Yes po, magandang gabi po sa lahat. No? So, salamat sa mga watchers natin. Brother Ben, sabi niya, nakaka-disappoint yung usual na topic pa rin, ang bukang bibig, just like godly living, Old Testament time, stories, and personal. Ano sabi nito ni Brother Benz? No? Sabi niya, nakakainis. No?
Old Testament times, stories, personal relationship sa kapwa-tao lang, sila lang ang nagpupurihan. Totoo yan, no? No? Kasi nga, biblical yan mga kapatid. Biblical yan lahat mga kapatid because we are in the last days. Talagang sugar-coated preaching at saka yung tinatawag na coffee church. No? Alam niyo ang coffee church? No? O, coffee church ba? Yung feel good, no? Feel good church. Walang rebuking, walang correcting, wala talagang truthers. Lahat ay pampasarap, pampalasa, ngunit, no? Hindi pala totoong meat, no? Yun mga kapatid. So, sad to say, maraming churches ngayon na tulog pa rin. No, registration na after registration, encounter after encounter, 200 to 350 to 500 per person each week ang encounter, no? Pag may mga 300 person for encounter, let's say for example, magbabayad ng 500 bawat isa. That's 15,000 a week. Ano? At 4 times a month, no? Malaking pera 'yon, no? Lalo na't marami ang encounter na nangyari, mga kapatid. So malaki-laki din 'yon. Blessed Pastor watching from Biliran, Leyte. Kumusta kayo dyan sa Leyte, mga kapatid? No, thank you for watching Conra Diadole. No, speaking sa encounter, maraming encounter ngayon, kaliwat kanan. 500 each person. No, every week 100 person. No? 500 each person. That's 50,000, mga kapatid. So, the pastor is pushing his leaders to encounter each week. So, 50,000 a week times 4 in a month. No? That's 200,000 a month. Sa mga encounter lang. That's sad, mga kapatid. We are living in the last days. Tapos, no? Tapos niyan, marami pang mga activities. More on activity-driven church. Sad to say, activity-driven church, mga kapatid. That is what we call the status of the church today is entertainment. No, maganda ang lighting ng church. Mga lighting ng church, no? Hindi na talaga worship na ma-feel mo talaga ang Panginoon ba? Kundi para ka nang nakapunta sa isang bar. Kasi na grabe ang lighting, mga kapatid. Lighting effects. May iba nga, may mga smoking machine mag-worship. Mga kapatid, may mga smoking machine nga ang iba. No, makikita mo ang mga smoking machine. At saka yung mga parang disco lights, mga kapatid. Tapos dim light. Lalo na itong mga youth jam na ito. So, ito na talaga, mga kapatid, ang tinatawag na fallen away of many Christians, mga kapatid. Fallen away, no? So, wala na talaga yung Christianity na apostles
the Acts Church, no? Yung Acts Church talaga, mga kapatid, yun talaga ang totoong Christianity. Na kahit walang DLP projector, walang mga lights effect, walang mga smoke machine, walang aircon ang church, talagang nagsiserve sa Lord. No? Nagsiserve sa Lord talaga. It's about reading the Word of God, preaching the Word of God, evangelism, and they eat one another in their homes, they fellowship one another in their homes. Walang mga gadget, walang mga instrument, walang mga ano lang, alive, alive, alive for forevermore. Yun lang, mga kapatid. That is the true Christianity, mga kapatid. It's not activated by entertainment. It's not activated by program. It's not activated by camps and encounters, mga kapatid. But activated by the love of Jesus. Activated by the Word of God, mga kapatid. No? Ito kasi ang nangyayari ngayon, naging entertainment ang church. May mga, ano pa ang church, tinatawag na mga lighting. May mga LED lights, na parang bar na talaga ba? Pagpasok mo, ano pa itong napasok ko? Church ba ito o bar ba ito? Yung matataka ka ba, parang walang pagkakaiba sa church at bar? Yung mga ganon, mga kapatid. Kasi nga, para sa kanila, it attract many souls. Para sa kanila, no? Para sa kanila, it's a part of fishing, no? It's a part of fishing. It's a fish net. Kumbaga pa, mga kapatid. Pero wala na doon ang totoo, mga kapatid. Wala na doon ang totoong worship. No? Nakakahilo. Sabi ni Dolor Tangal, nakakahilo na po ang mga lights nila. Totoo yan. Nakakahilo ang mga lights. Parang mga laser lights na parang, alam nyo kapatid, sa totoo lang, no? Sa totoo lang, isa sa mga malilinlang nitong huling mga araw, is yung mga church na hindi makag-get over sa lights. Hindi makag-get over sa mga entertainment. Kasi nga, pag mawawala na itong tinatawag na, mag-brown out ba or walang kuryente, mga kapatid, parang mag-die down siguro ang kanilang pag-serve sa Panginoon. Kasi nga, nasasanay sa lights, no? Nasasanay sa lights, mga kapatid. Nasasanay sa smoke machine. Na smoke machine, parang nasa hell ka. At ito ay ina-apply din sa mga church kasi nga, sabi nila, para sa kanila, ang prinsipyo is, no? Kailangan i-win mo ang souls. Kung ano ang nasa sanlibutan, kailangan yun rin ang approach mo. Compromising, mga kapatid. No, compromising. Sabi dito ni Dolor, nahihilo na po ako sa lights nila. Talaga. No. Ang lights, no? Grabe. No? Parang Blue Beam Lights project ng Antikristo. Alam mo, ngayong darating na huling mga araw, may blue lights. Yeah. Itong mga lights, no? Sinasanay tayo kasi nga yung tao ay may turok, ay may tinatawag na Luciferase light or scanning na magpunta sa mga grocery, mag-scan sa kanilang bayad through tinatawag na palm scanning at saka eyes. May light na naga-emit. Kaya nga, makikita mo itong mga planet shakers na to, na sobrang mahal ang ticket, na ginawang negosyo ang worship. Nakikita mo sa kanilang concert talaga, mga kapatid. Para kang nanonood ng mga Bruno Mars. Para kang nanonood ng mga K-pop. Para kang nanonood ng worldly music. No?
Walang pagkakaiba ito, mga kapatid. Walang pagkakaiba. Para kang nanood, para kang nasa hell. Kumbaga pa, grabe ang lightings. Grabe ang sound. Ang tinatawag nilang techno sounds. Yung mga techno sounds is yung parang mga Gregorian, parang mga, kaya nga may nirebuke ako na isang banda na I don't know if you are familiar with that band. Bisaya man na siya, Bisaya na band na Christian song itong Dahunog, no? Dahunog sa pagdaig. Are you familiar with that? No, one time ni-review ko 'yan, mga kapatid. Yung Dahunog sa pagdaig kasi nga yung intro ng kanilang kanta ay kinuha nila sa James Bond na intro. Kasi ako, musician man din ako. Musikero man din ako. Ang intro nila sa kanta nila, mga kapatid, yung Dahunog sa pagdaig, kanimura. Yun, ang intro ng kanta nila is yung Mission Impossible na ding, 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 yung ganyan. Yun, pinaghalo-halo nila, mga kapatid. Akala siguro nila, hindi mapapansin. Kung may tinatawag na transhumanism, ang ginawa nila sa music nila is trans worship, no? Trans worship or trans praise. Anong ibig sabihin yan? Yung lyrics is praising the Lord, pero yung music is the music of the devil. No, tinatawag iyang trans worship o trans praise. So mga kapatid, ditong huling mga araw, ang dami talagang deception. At saka yung mga wala lang imek, nag-i-enjoy din, kasi nga, deceive. Sino bang nakapanood sa Planet Shakers? Ang mga concert ng Planet Shakers na yan, ang mahal-mahal ng ticket. Kung totoo sila na worshiper sila sa Panginoon, kung totoo sila, hindi ganyan kamahal ang kanilang ticket. Ginawang negosyo, kapatid, ang presence ng Lord. Ginawang negosyo ang presence. Sad to say, mga kapatid, marami talaga yan ngayon. At paulit-ulit na lang, kaya sabi ni Brother Benz dito, Morales, paulit-ulit na lang ang kanilang mga turo. Sa church, prosperity, giving, prosperity, giving, pledge, yung mga pledge natin, hindi pa tapos ang isang project, hindi pa tapos ang project na nag-pledge ka, may kasunod na namang project, hindi na uubusan, parang DPWH, mga kapatid. Walang warning sa end times. Walang warning sa mangyayari nitong huling mga araw. Tulog ang mga pastor, mga kapatid. At kasi tulog nga ang leader, hindi malayong tulog din ang membro. Kasi may kasabihan nga tayo na like people, like priest. Diba? Like people, like priest. Kumbaga pa, kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Ganyan, kapatid. No wonder, yung mga niya na leader, same feather, flock together, mga kapatid. So, walang warning, walang eagerness, walang pagbabantay, walang watchman. Marami ngayon yan, mga kapatid, na sobrang hypnotized sa technology. Sobrang hypnotized sa technology. May mga sinasabi pa silang
So much entertainment, mga kapatid. No? So much entertainment. No? Balik po tayo sa basic na church, mga kapatid. Yung basic na church is read your Bible, pray every day, and you will grow, grow, grow. No? Kanta yan ng mga bata, mga kapatid. That is the basic church. Read your Bible, pray every day, and you will grow, grow, grow. No? Hindi yun mag-grow mga kapatid. Kung puros lang activity after activity. What if wala ng activity? O, kagaya ngayon, may coming na disease X. Tapos, nasanay. Yung mga pastor, nagsanay sa mga membro niya na parang mai-ignite lang ang kanilang fire in the Lord dahil sa kairaming activity from Monday to Sunday, halos doon na nakatira ang mga leaders or mga church members sa loob ng simbahan kasi sa dami ng activity, mga kapatid. Alam nyo, pagdating ng pandemic, kasi nasanay sa activity, ang kanilang relationship sa Panginoon, bumulusok pababa. Kasi nga, sanay sa activity, walang tinatawag na private life in the Lord. Hindi sinasanay na mag-grow personally sa Panginoon. Kasi in these last days, mga kapatid, sa ayaw mo at sa hindi, darating talaga ang panahon na babalik tayo sa tinatawag na kagaya nung nasanaya na nadaanan natin na kubido, na na-close ang mga churches. No, those churches who are activity-driven church, mga kapatid, off ang kanilang, parang na-off ang kanilang fire kasi nga activity-driven sila. Kasi nga, hindi Acts Church. Ang gusto ng Panginoon itong huling mga araw is the church which is like in Acts, the Apostles' Church, mga kapatid. Yung grabe ang personal relationship sa Lord, mga kapatid. At saka watchful in holiness and righteousness. Nandyan pa ba kayo, kapatid? May mga gusto bang mag-comment dyan, mga kapatid? Please comment. No? Salamat, Brother Ben, sa pagtag mo sa mga pastor para itong mga tinag mo, Brother Benz. No? Ang dami. So, kaya nga, mga kapatid, marami talaga. No? Marami talaga ang malingla ng kaaway kasi nga darating ang panahon na dahil sa digitalization, kahit ang church papasukin na ang digital world. Kaya maraming lighting ang church ngayon. Kasi nga, pag wala kang lighting at church, parang hindi kasabay sa uso, wala kang membro. Kasi nga, sinanay mo, ang membro mo, na maging planet shakers, na maging elevation church, na tulad na tinitingnan mo sa internet na Western Church. Kaya nga, number 1 ka na mag-worship sa beast kasi ang beast is technology. Ang beast is about quantum computers, about technology, about light, about smoke machine, about entertainment. This is what is technology, dystopia world of future. So ang mga church na nakisabay sa technology, sila talaga ang madidisib nitong huling mga araw, mga kapatid. Ang mga church na sanay sa lighting, sanay sa smoke machine, sanay sa LED projector, sanay talagang entertainment, pagpasok mo, parang bar ang pinasok mo, hindi church. Talagang sila ang madidisib, mga kapatid,
paghari ng Antikristo. Bakit? Kasi ayaw nilang bitawan ang technology. Ayaw nilang bitawan. Kaya nga, no wonder na may mga church last yung COVID, may mga church na hindi nila pinapasok o hindi nila pinasisimba yung mga church member nila na walang bakulam. Yung pinasisimba lang nila yung nakabakulam. Kaya may mga pastor din na ginawa nilang vaccinating site ang kanilang church. Sa Manila yun, nakita ko ang post. Parang, ano bang pangalan ng church na yun? Nakalimutan ko. Praise Christ Church. Parang ganyan. Sa Manila yun. At may schedule sila of vaccination, bakulam. Kasi nga, pag hindi ka na nakabakulam, hindi ka nila papasukin sa church nila. So ito na mga kapatid. No, ito na, deceive. Deceive nga kasi nga prosperity gospel. Kasi nga pira-pira ang palaging pinipreach ni pastor every Sunday. No, how to be you po. How to be you po. No? How to be you po. Yun ang tinatawag na the church that was dead. No? The church that was dead. No, ano ba ito na klase na church which is their God is tinatawag na natutulog na church, no? In Revelation, sabi dito ng Panginoon, in Revelation 3, no? Sinabi dito ng Panginoon sa Revelation 3, and the angel of the church in Sardis. Itong Sardis, mga kapatid, they are the words of him who holds the seven spirit of God and the seven star. I know your deeds and reputation being alive. Verse 2, wake up. No, sabi dito ng Panginoon, wake up. Are you following, mga kapatid? Church of Sardis. Wake up, sabi ng Panginoon dito. Wake up. What remains and it's about to die, for I am not found. Our deeds complete in the sight of God. Remember therefore what you have reserved and obey it and repent. If you do not wake up, I will come like a thief, and you will not know what time to come to you. Yet you have few people in Sardis have not soiled their clothes. They walk with me, dressed in white, for they are worthy. He overcomes like them and dressed in white. I never blot out the name from the book of life. No, sabi ng Panginoon dito sa Church of Sardis, wake up. Ano ba yung wake up, mga kapatid? No, wake up. Because this church in Sardis are dead church, mga kapatid. Dead. Patay, mga kapatid. No? Dead church. Kailangan gisingin. Mga kapatid, are you following, mga kapatid? No? Sabi dito ni Brother Bao, may twist sila sa scripture passage, dagdag bawas, base sa sarili ng pangunawa, binabida lagi ang kapwa-tao, imbis si Lord Jesus. Totoo yan. No? Kung sino yung maraming invite, yun ang palaging bukang bibig. Kung sinong si leader na humahataw, yun ang palaging sikat. Kasi nga, ini-example siya palagi para gawin ang kaniyang ginagawa. No, nagiging parang networking na ang church, mga kapatid. No? Nagiging parang networking na at wala na itong tinatawag na watchful, mga kapatid. Hindi nagtatapik itong mga ginagawa ng enemy ngayong huling mga araw.
Di nagtatapik ng ganito. Ang gusto ng Panginoon sa Revelation 3:2, it's be watchful. No? Sabi dito, be watchful. No? Be watchful. Ano yung watchful, mga kapatid? No, hindi ka matutulog sa pansitan. No, hindi ka matutulog sa pansitan. No, sad to say, marami ngayon natutulog sa pansitan, hindi alam kung ano ang pinagluloko, pinagagawa ng demonyo. Hindi alam, walang warning na ibinibigay sa mga membro nila. Palagi lang encounter, halos weekly ang encounter. Hindi na, marami nga, pero hindi quality. They are more on quantity, but not in quality. Makita mo pa itong mga leader nila is mga bading. Kita mo pang mga leader nila, may mga bading pa dyan. Na hindi kinukorek ng pastor kasi nga, productive naman, okay lang. Kasi productive eh. Now, regardless of bading ka dyan na leader ka, basta productive ka, okay lang yan. Kasi grace tayo. Kasi nga, productive, mas magaling ang mga bading na leader. So, kahit na bading, go lang. Diyan pa ba kayo, mga kapatid? Walang koreksyon na nangyari kasi nga takot mawalan. Takot mawalan kasi tulog. The church of Sardis, the church that is dead. That's why ang sabi ni, kung dead ka, ang sabi ng Panginoong Jesus, Lazaro, come out from the tomb. Now, if you are the church today, Jesus is telling to you right now, if you are church goer only, at hindi ka true na nagsiserve sa Panginoon, God is saying to you, Lazaro, come out. Are you listening, church? Lazaro, come out. Amen? Because you are dead, church. O pastors, come out from the tomb. Churchgoer, come out from the tomb. The Lord Jesus is calling you to come out and prepare because the Lord is coming. Because He is at the door right now. No, isang hakbang na lang ng Panginoon, kapatid. Nandito na siya. Isang hakbang na lang. Makikita mo na ang lahat ng signs. Makikita mo na ang lahat ng prophecy na sinasabi sa Bible. And yet, pastors and churchgoers, tulog pa rin. No, kagaya ng mga may namatayan, mga kapatid, grabe tayo maka-wake ba? Grabe tayo, hindi tayo matutulog. No, may kapitbahay tayo namatay diyan. Kaya mo hindi matutulog, no? Kahit kapi-kapi ka lang. Yan sana, mga kapatid, ang spirit na nasa sa atin ngayong huling mga araw. Hindi tayo patulog-tulog. Kung mga pastors yan, warn your member about this coming distraction. No, darating ang panahon, pagdating ng digitalization, mga kapatid. No, pagdating ng digitalization, itong propesya na sinasabi sa Zechariah na apak-apakan lang ang mga pera sa daan. Kasi nga, wala na yung silbi. Yung mga 1,000 na yan, wala na yung silbi kasi digital na. Kaya yung mga pastor na hindi alam ang end times at hindi wina-warn yung mga member preparation, wala talaga, mga kapatid. Scanning talaga yan kasi gusto pa yan ng SM. Gusto pa ang amoy ng aircon ng SM. Bahala na mag-scanning, bahala na mag-submit sa Antikristo. Basta maamoy lang ang aircon ng mall at saka ng SNR at saka kahit saan.
Kasi nga, hindi pa prepare, hindi pa nakaset, mga kapatid. We are in the last days, mga kapatid. Kaya gising, gising, gising. Amen, mga kapatid? Gising na ba ang lahat? No? You can comment down below, mga kapatid. No? Gising, gising. No? At magbalik loob sa Panginoon.